Hindi ako makapaniwala na isang simpleng reklamo ang nagtulak sa akin na lumipat kaluluwa sa isang libro. Ngayon kailangan kong tulungan ang isang katang-isip na karakter na baguhin ang kanyang kapalaran. Kung hindi ko ito matatapos, hindi ba ako makakabalik sa tunay na mundo? Siguro siya ay baliw. Bie, huwag kang masyadong kabahan. Alam kong nagdusa ka doon. Ngunit huwag kang mag-alala. Si nanay at ang iyong mga kuya ay babawi sa'yo. Lumipat kaluluwa ako sa araw na ang bida ay nakilala at nakabalik sa pamilya de la Cruz. Talagang magaling manigarbo ang kuya kong ito. Sino ang nagsasalita? Kapag nakabalik na tayo sa pamilya de la Cruz, ang peking tagapagmana ay kailangan magkunwaring biktima para iwanan mo ako. Buong biyahe, hindi nagsalita si Bea. Maaaring ang naririnig ko ay ang kanyang mga iniisip. Walang utak ang buong pamilya ninyo. Niloloko lang ng peking tagapagmana. Paano ko sila mapapagtanto na si Andrea ay isang mapagkunwaring bruha na nais na mamatay ang buong pamilya nila? Nais na mamatay ang buong pamilya natin. Christian, ano ang sinabi mo? Wala, mali ang narinig mo. Masyadong kakaiba. Talaga palang naririnig ko ang mga iniisip ni Bea. At saka, sinabi niyang nais ni Andrea na patay ang buong pamilya natin. Ano nga ba ang nangyayari? Nanay. Si Bea ito. Kaya ito pala ang tinatawag kong na. Bea, aking mahal na anak. Mabutit nakabalik ka na. Halika, maupo ka. Ginang de la Cruz. Ito na, ang estratehiya ni Andrea na magkunwaring biktima. Naginarte ang binibini Andrea at hindi kumain buong araw. Bigla na lang siyang nawalan ng malay. Madali, ipadala ang doktor ng pamilya dito ngayon din. Para paglaruan ako, si Andrea, ay gumagamit pa ng hunger strike. Talagang nagpapakababa siya. Siguro magpapanggap na lang muna ako. Gampanan ang papel ng kontrabida. At hayaang paalisin ako ng pamilya de la Cruz. Sa ganitong paraan hindi ako mamamatay na nagsisisi. Ang babaeng ito, kakauwi lang niya at gusto na niyang tumakas. Bea, ano ang sinabi mo? Ha? Wala akong sinabi. Ang aking kawawang, walang muhang nanay, na pinalaki ang anak sa labas ng kanyang tiwali na asawa. Sa loob ng maraming taon, at lumalabas, alam na ni Andrea, ang tunay niyang pagkatao. Siguro iniisip niyang tanga si nanay sa likod niya. Anak na babae sa labas. Anak na babae sa labas. Mukhang hindi, narinig ng katulong si Bea na magsalita. Maaaring ang narinig ko ay ang kanyang mga iniisip tungkol sa anak na babae sa labas. Totoo ba yun? Si Andrea ang anak na babae sa labas nita. Dapat totoo yon. Sinabi ni Bea sa daan na si Andrea ay gagamitin ang estratehiya ng pagiging biktima laban sa kanya at natupad lahat. Kung totoo man o hindi, kailangan kong siyasatin ng mabuti. Bakit kayo nakatayo lang dyan? Kunin ang doktor ng pamilya. Ginang de la Cruz, nawalan ng malay ang binibini. Hindi mo ba siya titingnan? Nawalan siya ng malay, may doktor naman. Ano pa ang magagawa ko? Malinaw na alam ni Andrea na uuwi si Bea ngayon. Gayunpaman sadya niyang nag-hunger strike. Anong klaseng intensyon ang mayroon siya? Hindi ito ang nangyayari sa nobela. Hindi ba dapat iwanan nila ako at tingnan si Andrea? Hinihintay ko silang tratuhin ako na parang hangin at saka ako paalisin. Bea, sa lahat ng taon na ito, nagkamali sa iyo si nanay. Ang Pulse Aries na ito ay regalo ni nanay sa iyong pagbabalik. Hindi mo ako nagawa ng mali. Bea. Ito ang kotse na inihanda ko para sa'yo. Tingnan mo kung magugustuhan mo. Mula ngayon, sa pagmamahal ni nanay at ng iyong mga kuya, hindi ka na magdurusa pa. Sa nobela, binibigay nila ang mga mamahaling kotse na nagkakahalaga ng milyon-milyong dolyar. Totoo nga. Hindi naman. Salamat, Christian. Nanay, ang kwarto ni Bea ay nakahanda na. Nagbiyahe siya buong araw at tiyak pagod na siya. Kaya hayaan mo siyang bumalik at magpahinga muna.
Binibini. Binibini, gising ka na. Naghain na ng hapunan si Ginang de la Cruz, at tinatawag ka. Ang gwapo naman ng lalaking ito. Kung hindi lang ako nagising, matagal na sana. Halika, Bea, maupo ka sa tabi ni nanay. Talaga, ang isang batang lumaki sa probinsya na walang galang. Hindi mo ba alam kung paano bumati? Umuwi si Bea, kaninang umaga. Isang buong araw na ngayon. At ngayon ka lang, bumalik para makita siya. At inaasahan mong babatiin ka niya, saan ang iyong tapang? Karaniwan siyang masunurin sa akin. Bakit siya hayagang lumalaban sa akin ngayon? Bea, kumain ka pa. Nanay. Talaga akong naging pabaya. Ngayon, hindi dapat ako nawalan ng malay dahil sa hindi pagkain. Halos hindi ko nasaksihan ang pagbabalik ni Bea. Isang napakalaking okasyon. Kita mo, nakabalik ako sa tamang oras. Kaya ito pala ang mapagkunwaring bruha. Dahil mahilig kang mag-hunger strike, bakit ka nandito para kumain? Bakit hindi ka nalang bumalik at magpahinga ng maayos? Nanay, sinabi ko na, hindi ko sinasadya. Huwag kang mag-alala, mula ngayon. Alam ng mapagkunwaring bruha na wala ng silbi ang kanyang estratehiya na magkunwaring biktima. Kaya direkta na niya akong inaasar. Gusto niyang mawalan ako ng pasensya at mapapuot ang buong pamilya sa akin. Ngunit hindi ko hahayaang mangyari ang gusto niya. Bea, kakauwi mo lang mula sa probinsya, kaya maaaring hindi ka pamilyar sa palamuti ng bahay na ito. Kung mayroon kang hindi naiintindihan, magtanong ka lang sa akin. Sasabihin ko sa iyo ang lahat. Salamat, Andrea. Direkta niyang tinatawag akong probinsyana na wala akong karanasan. Paano mo nagawang sabihin iyan, ikaw na peking tagapagmana? Ang sabihin, ang mga bagay na iyon. Sige. Nakita mo na siya. Ngayon bakit hindi ka nalang bumalik at magpahinga ng maayos? Nanay. Ang pagkawala mo ng malay kanina ay pawang palabas lang ba? Nahiya si Andrea Reyes at nagawa ng mali ang tiwali niyang tatay si Ricardo. Malamang nalabis na nasasaktan dahil dito. Malamang magalit siya at akusahan ako sa lalong madaling panahon. Bea, huwag kang mag-alala. Basta't nandito si nanay sa pamilyang ito, hindi ko kailanman hahayaan. Si Andrea ay walang malay. Sa ganitong kalagayan ngayon, bilang kanyang ina, hindi mo ba siya titingnan? Nasasaktan siya. Paano ka magiging manhid? Nasa bahay ang anak ko ngayon. Hindi ba dapat ako ang kasama niya? Kaysa sa kanya, alam mong bumalik si Bea ngayon. At nagwawala ka pa rin sa Ano, inaasahan mo bang itatapon ko ang sarili kong biyolohikal na anak para sa anak na ampon? Siya ay probinsyana, walang pinag-aralan. Ang pagbalik sa kanya ay isang pabor na. Paano siya makukumpara kay Andrea na lumaki sa piling natin? Ano ang hindi paghahambingin? Si Andrea ay palaging ang halimbawa ng isang socialite sa ating mga bilo. Hindi siya magalang, bastos at taga-probinsya. Paano sila magkukumpara? Diyos ko, tunay ngang ang nanay ko ang panganay na anak ng pamilya Lee. Kung hindi dahil sa walang awang ama na iyon, isa na siyang ganap na power woman ngayon. Sa ganitong presensya, mangunguna siya sa anumang lalaki sa negosyo. Ricardo. Ipinagbuntis ko si Bea ng 10 buwan. Ngayon, sa wakas ay kasama ko na siya. Hindi ko papayagan na ganyanan mo siya kung ayaw mong kilalanin ang anak na ito. Kung gayon, maghihiwalay tayo. Ano? Hindi siya kailanman makikipaghiwalay. Umaasa pa rin siyang gamitin ang pera ng pamilya Lee para bayaran ang mga kakulangan ng kumpanya. Bukod pa riyan, umaasa pa rin si Andrea na makakuha ng malaking dowry mula kay nanay para makapag-asawa siya sa panganay na anak ng pamilya Santos. Oh, sige na, mahal. Huwag kang magagalit. Na-frustrate lang ako sa kawalan niya ng potensyal, kaya may mga nasabi akong matitigas na salita. Si Bea ay biyolohikal kong anak din. Paano ko hindi siya mamahalin? Huwag mo nang babanggitin muli. Ang paghihiwalay natin, mahigit 1 dekada na tayong kasal. Sa hirap at ginhawa, hindi ito naging madali. Huwag tayong maging malungkot sa ganito kaliit na bagay. May gana pa siyang sabihin yan. Kung hindi siya nakipagsabwatan sa kabit noon, nagplano ng Hero Saves the Beauty Act at niloko si nanay para mahulog. At pagkatapos ay dinrogan siya para hindi na makabawi. Hindi sana siya pinakasalan ni nanay. Nag-arte, nilason. Nanay, okay ka lang ba? Doktor, tumawag ng doktor.
Tatay, Hindi pa natin nakukuha ang pera ng pamilya Lim. Kailangan nating magpasensya ng kaunti pa. Yung walang awang demonyo. Inapi niya ang aking magandang nanay. Nang ganito, dapat ba akong humanap ng magtuturo sa kanya ng leksyon? Mahilig siyang mandaya, hindi ba? Hahanapan ko siya ng 5, 6, 7, 8 matatandang babae. At pagsasawaan ko siya hanggang sa maging impotente siya. Ano ang iniisip ng batang ito? Buong araw, kailangan kong humanap ng paraan para mabilis na maalis ang atensyon ni Bea. Hoy, Bea, paano kung ilabas kita saglit? Hayaan nating magpahinga si nanay. Tara na. Tara na. Hello, Ginoong Santiago. Ginoong Santiago. Christian, sino ang taong ito? Napakagarang pagpasok. Ito si Ginoong Santiago mula sa makapangyarihang pamilya Santiago ng lungsod ng Verda. Lahat ay umaasa sa kanyang koneksyon upang kumita. Narinig ko na si Marco Santiago ay walang interes sa kababaihan. Nagtataka ako kung siya ay walang interes o impotente lang. Tingnan mo kung sino ang nasa tapat natin. Sir, ang nasa tapat natin ay si Christian de la Cruz mula sa pamilya de la Cruz at ang kanyang kapatid na si Bea. Sa kanyang katawan, mukhang hindi siya impotente. Baka siya ay bakla. Bea, paano kung umuwi na lang tayo? Kung mananatili pa tayo, sino ang nakakaalam kung anong gulo ang mangyayari? Hindi kayang galitin ng ating pamilya ang isang tulad niya. Tara na. Ang lalaking ito, siya ang lalaki sa aking panaginip. Napakagwapo niya, pero namamatay siya ng malupit sa huli. Sayang. Bea, ang lalaking iyan ay kilalang malupit. Kaya niyang durugin ang ating pamilya de la Cruz sa isang kumpas lang ng kanyang daliri. Pwede mo bang itigil ang pag-iisip ng malakas? Hindi kaya ng puso ng iyong kapatid. Bea, ito si Ginoong Santiago. Ginoong Santiago. Hindi ko siya nakitang. Nagbukas ng bibig. Pero narinig ko, siyang magsalita. Naririnig ko ba ang kanyang mga iniisip? Sabi niya, mamamatay ako. Ginoong de la Cruz. At ito ay, Ginoong Santiago, ito ang aking nakababatang kapatid, si Bea de la Cruz. Siya ay lumaki sa probinsya at kamakailan lang namin siya natagpuan. Bea de la Cruz. Mula ngayon, kung makita mo si Ginoong Santiago, lumayo ka sa kanya. Bakit? Sabi nila, malupit si Marco Santiago. Nang panahong nasa kaguluhan ang pamilya Santiago, naging pinuno siya ng pamilya sa edad na 18 laban sa kagustuhan ng lahat. Sabi nila, ginawa niyang halimbawa ang kanyang mga kalaban. Pinatalsik ang buong pangunahing sangay ng pamilya sa ibang bansa. Ipinabali rin niya ang mga binti ng nag-iisang anak ng ikalawang sangay. Sa madaling salita, siya ay isang mapanganib na tao. Kaya nga, lumayo ka sa kanya. nanay, bakit wala pa si Bea? Pinaghihintay niya tayong. Napakakarap. Makikita mo talagang taga-probinsya siya. Walang modo o disiplina. Nanay, Bea, pagod ka na ba sa paglalaro? hindi. Nadidismaya lang ako. Nakakainis. Sa unang oras ng umaga, kailangan kong marinig ang pag-ingay ng isang nagkukunwari. Iniis ba niya talaga na ang paglalagay ng ilang balahibo ay gagawin siyang phoenix? Sasabihin ko sa'yo, kung mangahas kang galitin ako, bubunutan ko ang bawat isa sa mga balahibo mo at hindi ka na makakapagpakita sa publiko. Ikaw. Bea de la Cruz, hindi pa tayo tapos. Yung tingin sa kanyang mga mata, gusto niya akong lamunin ng buhay. Dati kong iniisip na si Andrea ay mabait at mapagbigay. Ngayon, pag nakikita ko siya, naalala ko ang masamang kontrabida mula sa isang palabas sa Lie. Kahapon, narinig ko ang mga iniisip ni Bea. Ang Andrea na dati kong pinipisil ay hindi ang anak na ampon na dinala ni tatay mula sa ampunan. Malamang ay anak siya ni tatay sa labas. Sige na. Lahat kayo, gawin ang kailangan ninyong gawin. Nanay. Bea, dadalhin ka ni nanay na maglakad sa hardin. Elvenet, Gusto ko ring sumama. Hindi pwede. Kailangan kong humingi ng tulong sa nanay ko. Kung magpapatuloy ito, kalimutan ng yaman ng pamilya Lim. Hindi ako makakakuha kahit bahagi man lang ng pamilya de la Cruz.
Ang aking Bea ay mas maganda pa, kaysa sa mga bulaklak na ito. Amelia. Ang babaeng ito, siya ang kabit ni tatay na walang hiya, di ba? Si Andrea at siya ay halos magkapareho. Ang kinakasama ni Ricardo. Amelia. Narinig ko, bumagsak si Andrea ilang araw na ang nakalipas, at hindi mo man lang siya dinadalaw. Nang makita ko kung gaano kapayat si Andrea kanina, kahit ako, ang kanyang tiya, nasaktan ang aking puso. Talaga. Bakit hindi ko iyon napansin? Lumaki si Andrea sa iyong pangangalaga. Dahil lang bumalik na ang iyong tunay na anak, pinapabayaan mo ang iyong ampon. Kaya, naparito ka para ipagtanggol ang iyong tunay na anak, hindi ba? Sinusubukan mong maghasik ng gulo sa pagitan ni nanay at ako. Tingnan natin kung paano kita tuturuan ng leksyon. Sofia. Nag-aalala ka masyado kay Andrea. Sino mang hindi nakakaalam, akala nila si Andrea ay hindi ang aking ampon, kundi ang iyong tunay na anak. Paano magiging anak ko? Si Andrea. Nag-aalala lang ako na magpakita ka ng paboritis na hayaan ang mga labas na magsismisan na ang pamilya de la Cruz ay hindi makapag-accommodate ng isang ampon. Sofia. Nagbibiro lang ako. Bakit ka ganyan ka-tense? Kaya ito pala, ang anak na iyong dinala pabalik, maganda siya, masasabi ko iyon. Ngunit wala siyang modo. Nanay. Christian. At sino ito? Siya. Siya ang asawa ng nakatatandang kapatid ng iyong tatay na yumao na, ang iyong tiya sa kasal. Ang aking tiya sa kasal, ha? Nakadamit na parang epay. Sobrang pangit. Ikaw na probinsyana, talagang walang modo. Anong nangyayari dito? Naparito ako nang may mabuting hangarin na makita si Bea. Baka hindi niya ako gusto. Sinabi niya na nakadamit ako na parang epay. Di, ang iyong tiya sa kasal ay pumunta para tingnan ka ng may kabaitan. At naglakas loob ka na laitin siya. Ikaw. Ricardo. Ako ba ang iyong asawa o siya ang iyong asawa? Pipigain mo ang aking anak dahil sa kanya. Ano ang pinagsasabi mo? Nanay, huwag mong sisihin si tatay o ang ating tiya. Tingnan mo kung gaano si Mia. At ang ating tiya ay magkamukha. Sino mang hindi nakakaalam. Akala nila sila ay isang pamilya ng tatlo. Ikaw na walang hiya. Anong kahangalan ang sinasabi mo? Papaluin kita hanggang mamatay ngayon. Tatay. Ricardo. Habang nandito ako, subukan mong saktan ang aking anak. Amelia, siya ang iyong asawa. Paano mo siya mapapalo? Kung maglakas loob kang saktan si Bea, hindi ako magdadalawang isip na isama ka sa pagbagsak ko. Mahal. Ricardo, halika na. Dadalhin kita sa ospital para suriin ang iyong mga sugat. Nanay, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Pagod lang. Ikaw. Magpahinga ka muna kasama ang iyong kuya. Halika na. Kailangan ko pa ring humanap ng paraan para makipagdiborsyo kay Ricardo sa lalong madaling panahon. Sa mga bagay na ito sa subasta, wala ka bang nagustuhan? Leo, gusto kong lumabas at maglakad-lakad. Paumanhin. Ayos lang. Binibining de la Cruz, narito ka ba kasama ang iyong kuya para sa subasta? Kilala mo ako. Ikaw ay Mula sa pamilya Santiago. Joaquin. Siya si Joaquin, yung mula sa libro, na pinabali ni Marco ang mga binti. Siya ay isang mahalagang tauhan na ang mga kilos. Ay humantong sa mga problema ng pamilya Santiago sa kwento. Ah, si Joaquin pala. Humihingi ako ng paumanhin. Masyado na akong nawala. Siguradong nag-aalala ang aking kuya. Kailangan ko nang umalis. Paalam, Joaquin. Kung alam ko lang na makakasalubong ko si Joaquin, nanatili na lang sana ako sa auction kasama ang aking kuya. Ngayon lahat ay nasa auction. Sino ang makakahanap sa akin? Wala akong matatawagan para humingi ng tulong. Walang sasagot. Binibining de la Cruz, bakit nagmamadali? Sumama ka lang sa akin ng maayos. Kung hindi, huwag mo akong sisihin kung hindi ako magiging maayos. Paano mo balak maging hindi ka aya-aya?
Ginoong Santiago, isang babae lang. Kung interesado ka, sabihin mo lang ang gusto mo. Bilang iyong nakababatang kapatid, hayaan na lang kitang makuha siya. Bakit ka nagagalit ng ganyan? Bumalik ka na sa Hacienda Santiago. Kung may susunod na pagkakataon, hindi ko masisigurado ang iyong kabilang binti na hindi mapipilay. Maaari kayang, masyado akong naging marahas kanina at natakot ko siya. Ang panga na iyan, ang mukha na iyan, ang baywang na iyan. Talagang perpekto ang lalaking ito. Ngunit sa kasamaang palad, wala siyang silbi. Ganoong perpektong lalaki, ngunit hindi siya akin, kundi sa ibang kalalakihan. Sumasakit ang puso ko. Kakasagip lang ng sa dalagang nasa panganib. Bakit hindi niya samantalahin ang pagkakataong umamin ng kanyang nararamdaman at makuha ang puso ni Bea? Bakit biglang nagbago ang ekspresyon nito? Ginoong Santiago, babalik na ako. Tapos na ang subasta. Mag-aalala ang aking kuya kung hindi niya ako makita. At salamat ulit para sa araw na ito. Si Marco ay madalas kasama ang karakter na si Gabriel. Maaari kaya na sila. Ang mayayaman ay talagang may iba't ibang kakaibang hilig. Sir, Babiyahe ako para sa negosyo sa ibang bansa bukas. naiintindihan. Mag-isa ka lang pupunta. Marco, nagustuhan ko ito. At ito rin. Nagugustuhan mo ba? Marco, Bea de la Cruz. Nag-alok ka ng sarili mo ng kusa. Kaya huwag ka nang umiyak. nagkaroon talaga ako ng basang panaginip at ito ay kasama si Nagkaroon na ba ang mapagkunwari, may dalawang mukha na babae, ng sapat at na desisyong kumilos laban sa akin? Ninakaw niya talaga ang pulseras na ibinigay sa akin ni nanay. Sayang para sa kanya. Para mag-ingat laban sa iyo, matagal ko nang pinalitan lahat ng nasa silid ko ng mga peke. Ano man ang plano mo, ito ay nakatakda. Nanay. Ito ang mga bitamina na inihanda para sa iyo ng doktor ng pamilya. Napakalaki ng iyong ginawa. Hindi ito mga bitamina. Ito ay mga psychotropic drugs. Kung ang isang tao na may malusog na isipan ay makainom ng sobra, magiging hangal na matanda siya. Nanay, ayos ka lang ba? Hindi. Ayos lang ako. Medyo nahihilo lang. Nadulas lang ang aking kamay. Buti na lang hindi ko ito Yung Mia na iyon, pinalitan ang mga regular na bitamina ni Nana ng antipsychotic pills. Ito ang nagdulot para maging unstable ang pag-iisip ni Nana. Kalaunan, nagkasakit ng malubha at namatay. Nanay, kasalanan ko lahat ito. Kukunin ko para sa iyo ang bago. Hindi na kailangan. Ayos lang ako. At hindi ko na kailangang uminom ng anumang gamot. Mia,
Dati akong nagtrabaho sa parmasya, kaya medyo alam ko ang tungkol sa gamot. Paano kung papatingnan mo sa akin ang mga tableta? Bibigyan ko si nanay ng sarili ko. Hindi kailangan. Nagtatrabaho ka sa Batika, paano iyan maihahambing sa isang profesional na doktor ng pamilya, nanay? Dahil maayos ka na, uuwi na ako para magpahinga, hindi na kita gagambalain pa. Hanggat nandito ako, walang makakalapit kay na. Ginang de la Cruz, ito ay imbitasyon mula sa pamilya Gomez. Iniimbitahan kanila at si Binibining de la Cruz sa isang banquet bukas ng gabi. Si Isabel Gomez, anak ng pamilya Gomez, ay ang gusto ni Leo. Minsan, muntik na siyang masagasaan. Nakita iyon ni Leo, itinulak niya palayo, at nailigtas siya, na nauwi sa pagiging lumpo niya. Ano? Ngunit ang aksidente sa kotse, ay talagang si Isabel, kasama ang walang hiyang tatay na si Ricardo, at ang anak niyang si Carlos, na nagkutsahan. Sinasadya nilang targetin si Leo, para makuha ang mga shares na hawak niya. Si Carlos ay anak din ni Ricardo na anak sa labas. Hindi ko hahayaang malinlang si Leo at mawalan siya ng mga binti. Nanay, Nagpagod ka sa iyong business trip. Ilang araw ka sa bahay ngayong pagkakataon. maaari akong magpahinga ng ilang araw ngayong pagkakataon. Ito na siguro si Bea. Kumusta, Leo? Narinig ko lang sa labas, sina Isabel at Carlos na nagpaplano laban sa akin para mawalan ako ng binti sa aksidente at makuha ang aking mga shares. Si Leo ay matangkad, gwapo, at determinado. Sayang naman kung mapunta siya sa wheelchair. Bumalik ka mula sa iyong business trip para dumalo sa banquet ng pamilya Gomez. Tama. Nakatanggap ako ng imbitasyon mula sa pamilya Gomez para sa kanilang banquet. Kailangan kong pumunta sa banquet na ito. Niligawan ni Isabel si Leo. Paiisipin niyang gusto rin niya ito at lubos siyang magiging tapat sa kanya. Kailangan kong ibuking si Isabel, ang mapagkunwaring babae na may dalawang mukha. Hindi ako naniniwala na si Isabel ay nanlilinlang sa akin sa lahat ng oras na ito. Napakaganda mo ngayong araw. Mabuhay. Kumain ka pa. Ginang Gomez. Oh, Amelia, nandito ka. Ito ang aking biological daughter, si Bea de la Cruz. Nawala siya noong bata pa siya. Sabihin ko na, kamukha mo talaga ang babaeng ito noong bata ka pa. Ngunit ang kanyang kilos ay malayo sa iyo noong kabataan mo. Matandang bruha, nanggugulo, hindi ko hahayaang magpakasal si Leo kay Isabel. Matagal nang nakikipag-ugnayan sina Isabel at Carlos. Nakikipag-ugnayan, ang dahilan kung bakit gusto ni Leo si Isabel ay dahil noong bata pa sila. Napakagwapo ni Leo, na parang babae siya. Kinukutya siya ng ibang mga bata. Si Isabel ang nagtaboy palayo sa mga nang aapi kay Leo, kaya naman itinuturing niya siyang ideal love. Amelia, natagpuan mo na ang iyong biological daughter ngayon. Ngunit, hindi mo dapat pabayaan ang iyong adopted daughter, si Andrea. Pagkatapos ng lahat, para sa mga pamilya na tulad natin, mahalaga pa rin ang pagpapakita ng tamang asat. Siyempre, hanggat siya ay masunurin, hindi namin siya pakikitunguhan ng masama. Matapos tawaging nanay sa loob ng maraming taon, hindi mo man lang ako bibigyan. Ginang Gomez. Nasaan na si Isabel? Kung titingnan ang kanyang ekspresyon, huwag mong sabihing si Isabel ay kasama ni Carlos ngayon. Dapat akong gumawa ng gulo para sa kanila. Sa ganito kaalagang kaganapan, si Isabel ay nakikipaglandian talaga kay Carlos, ang anak sa labas na iyon. Mukhang si Ricardo, ang walang hiya, ay lihim na nakikipag-ugnayan sa pamilya Gomez sa likod ko. Nanay, gusto kong maglaro doon. Mag-ingat ka. Nakuha ko. Huwag kang mag-alala. Si Leo ay tuta ko lang. Hanggat kaunting lambing lang sa kanya, lubos siyang tapat sa akin. Tapos, ang hawak niyang shares ay mapupunta sa atin lahat. Sina Isabel at Carlos yan. Masyado silang malapit, hindi ba? Naghahalikan sila. Carlos, para sa'yo, sa harap ni Leo, ang tanga na iyan, kailangan kong magkunwari na gusto ko siya, at linlangin siya. Huwag mong kalimutan, nangako ka na pagkatapos nito.
Ako ay pakakasalan. Pakakasalan mo ako. Huwag kang mag-alala. Kapag nakuha mo ang shares kay Leo, ikakasal tayo agad. Ang ganitong klaseng live show, hindi lang ako ang nandidiri dito. Kailangan kong makahanap ng paraan para dalhin ang lahat dito sa kaganapan, dito mismo. Sir, sinusubukan ba ni Binibining de la Cruz na ipaalam ito sa publiko? Tulungan mo siya. CJ, Magtagay tayo. May mali. Anong nangyari? May nahulog sa pool. Sige, magpatuloy lang kayo sa pag-uusap. Titingnan ko lang. Tara na. Nanay, manood din tayo ng gulo. Sige. Sino yan? Sino ang nahulog sa pool? Sige, bilisan. Huwag ninyong hayaang makalapit ang sino man dito. Tingnan natin. Ginang Gomez, sino ang nahulog sa pool? Tingnan natin kung may maitutulong kami. Ginang Gomez, huwag kang mahiya sa amin. Salamat na lang. Anong gagawin natin? Tapos na. Magiging maganda ito, Carlos. Ang inyong katulong, paano niya nagawa ang ganoong bagay? Sa inyong bahay sa liwanag ng araw, may mga tao, labas-pasok sa labas, para maging ganoon. Kaimpasyente. Ako na ang bahala rito. Lahat, pakiusap, pumunta muna sa banquet hall. Huwag ninyong hayaang masira, nito ang inyong kasiyahan. Tara na, paano sila naging ganoon katapang? anong nangyayari? Paano ko narinig na may nahulog sa pool? Isang malaking pagkakamali lang ito, ang aming katulong. Akala niya ang mannequin at aso ni Isabel ay mga tao. Hindi ba't manikin lang ang inihagis ko? Paano nahulog din ang aso? Tinutulungan ba ako ng tadhana? Sino ang gumawa nito? Dahan-dahan. Anong ingay yon? Ngayong huli mo na napagtanto yan. Ngayong araw, sisiguraduhin ko talaga na si Sin, itong anak sa labas, at ang relasyon ni Isabella ay mabubunyag. Ito ang magbubuklod sa kanila ng tuluyan. Pagkatapos, si Ethan, susuko na kay Isabella, at hindi na niya kailangang pakasalan. Si Isabella, nakasama na ni Sin. Si Isabella at Sin, sila ba yung nauuna? Hindi, wala namang maririnig. Bakit mo tinatago ang mga Umalis ka. Paano nagkaroon ng lakas ng loob na buluhin ang handaan ng pamilya Gomez? Gusto na ba nilang tuturuan ko sila ng leksyon? Huwag kang umalis. Hindi. Gusto kong makita kung sino ngayon ang nanggugulo sa pamilya Gomez. Isabella, Sin, kayo talagang dalawa. Walang hiya ka. Paano mo nagawang umiyak? Tignan mo ang ginawa mo. Ang mga nangyari ngayon, kung hindi ko ito maayos na malulutas, hindi lang ang reputasyon ko ang masisira, kundi mapapagalit ko pa ang pamilya Gomez, at magkakaroon ng mga kaap. Ginoong Gomez, Ginang Gomez. Mali ang aking ginawa. Sa totoo lang, si Isabella at ako ay matagal na pong magkasama. Hindi pa kami nagkaroon ng pagkakataon dati na magpakilala ng formal. Pagkatapos nito, pag-uwi ko, maghahanda ako ng tamang regalo para sa kasal. Ngayong nabunyag na ang tunay na kulay ni Isabel, hindi na si Leo, lubos na tapat sa kanya. Hindi rin niya mawawala ang shares niya para sa kanya, o mapipilayan. Bia, salamat. Sa pagbubunyag mo ng tunay na kulay ni Isabel. Lahat. Ang pamilya Gomez ay humihingi ng paumanhin sa masamang pagtanggap ngayon. Pwede na kayong umalis. Tara na. Ang mga nangyari ngayon, malinaw na may naglatag ng patibo. Huwag niyo lang akong ipaalam kung sino ang gumawa nito. Kung hindi, hindi ko sila patatawarin. Ginoong Santiago, ang pamilya Gomez ay naging bastos ngayon. Ayos lang. Si Marco Santiago, palagi siyang malamig at walang awa. Bakit siya nandito ngayon? Sumasali sa kabuluhang ito. Bea, sigurado akong pagod ka ngayon. Bakit hindi ka nalang bumalik sa kwarto mo para magpahinga? Pahahatiran ka ni nanay na masarap na pagkain mamaya sa pamamagitan ng isang katulong. CJ, Puntahan mo si Christian sa pag-aaral. Opo. Nanay, bakit mo kami pinapunta dito ngayon? Pinatawag ko kayo dito para pag-usapan si Bea tungkol sa mga iniisip niya. Ang ibig mong sabihin, maririnig mo rin sila. Narinig ko rin sila. Habang papunta ako para sunduin si Bea, narinig ko ito.
Tungkol sa mga iniisip ni Bea, sobrang hindi ka panipaniwala, pakisabi kay Bea. At huwag na sabihin sa iba. Kung malaman ito ng may masamang balak, maaari nitong mapahamak si Bea. Huwag po kayong mag-alala, nanay. Wala kaming sasabihin. Bagaman hindi ko alam kung bakit si Bea ay nakikita ang hinaharap, ngunit tungkol sa kanyang mga iniisip, kailangan nating maging handa. Lahat ng mga nangyari sa pamilya Gomez kanina ay gawa ni Bea. Ginawa niya ito para tulungan si Ethan, para mabago ang sitwasyon, at higit sa lahat, para tulungan tayo na baguhin ang ating kapalaran. Huwag po kayong mag-alala, nanay. Hindi ako yung tipo na hindi nakakaalam ng tama at mali. Alam ko, lahat ng ginawa ni Bea ngayon ay para tulungan ako. Ngunit ang mga ito, hindi natin pwedeng hayaan. Isang bata pa na babae, na siya lang ang magdala nito. Ang sarili nating kapalaran ay dapat nating baguhin. Mula ngayon, ang mga bagay na ito ay tayo na ang bahala. Kailangan nating protektahan si Bea, at hindi na dapat pang mangutang sa kanya. At hindi natin pwedeng hayaan si Bea na mag-alala pa para sa atin. Tama. Talagang poprotektahan natin siya. Tungkol sa kakayahan ni Bea na makita ang hinaharap at ang kanyang mga iniisip, kailangan nating itago ito. Huwag kailanman hayaang malaman ito ng iba. Bea, paano kung ilalabas kita para maglibak? Naku naman, napakadelikado ng mga nangyari kahapon. Nagpasya akong hindi muna lumabas. Sa ngayon, Talagang nakakatakot. bilang mga babae, kailangan nating ingatan ang ating sarili. Kung hindi, hindi mo alam kung kailan sa darating na araw. Sa tingin ko, tama ka. Kung ganoon, mananatili ako sa at makikipaglaro sa iyo. Hindi ako pupunta kahit saan. Okay. Talagang hindi siya sumusuko, ano? Binibini, narito ang asarol na hiniling mo. Talaga palang probinsyana siya. Gumagawa pa siya ng maruming trabaho. Ano ang ginagawa mo? Siyempre, magtatanim ako ng mga bulaklak. Ay, Andrea, hindi ba't sinabi mong sasamahan mo ako? Bakit hindi ka sumali? Ako ang panganay na anak ng pamilya de la Cruz. Sino ang gagawa ng ganyang maruming trabaho? Mukhang hindi mo pa rin naiintindihan. Ako, ang panganay na anak ng pamilya de la Cruz. Ampun ka lang. Ako ang tunay na panganay na anak ng pamilya de la Cruz. Ano ka? Hindi ko pa nakukuha ang pera ni Amelia Lee. Ang pera ng matandang babaeng iyon. Ang katotohanan ako ang biolohikal na anak ni tatay ay hindi pa pwedeng ibunyag. Hayaan mo na, wala lang yun. Aalis na ako ngayon. Kapag nakuha na ni tatay ang kontrol sa mga kumpanya at pera ng pamilya Lim at pamilya de la Cruz, kapag nasa kanya na ang lahat, sisipain niya palabas ang nanay mo. Ako ang magiging tanging panganay na anak ng pamilya de la Cruz. Nanay, Bea, halika, umupo ka sa tabi ni nanay. Nabalitaan kong si Andrea ay madalas kang nilalaro nitong mga nakaraang araw. madalas siyang dumating upang makita ako, ngunit sandali lang siya at umaalis din. Ang makipaglaro sa akin ay dahilan lamang. Gusto niya talaga akong baliktarin. Binigyan ko siya ng napakagandang pagkakataon. Kung hindi niya ito magagamit, huwag akong sisihin. Ay, sige nga pala, Bea. May sasabihin si nanay sa iyo. Si Isabel at Carlos ay magpapakasal. Talaga? Napakagaling. Nagkatuluyan din sa huli ang mga nagmamahalat. Sa ganitong paraan, si Leo at Isabel ay hindi na magkakaroon ng anumang kinalaman sa isa't isa. Ngunit kailangan pa rin nating mag-ingat sa kanila. Maaaring makahanap sila ng ibang paraan upang makalapit kay Leo. Leo, Christian, nanay, patawad, aalis ako ng ilang araw. Babalik ako kapag nasiyahan na ako. Leo, tumakas si Bea sa bahay. Talaga bang wala tayong gagawin? Hahayaan na lang ba natin siyang umalis ng ganito? Ayos lang na lumabas siya. Sinabi ni nanay na maraming nangyayari sa bahay nitong mga nakaraang araw. Ang pagpapahintulot sa kanya na lumabas ng ilang araw upang magsaya ay makakatulong para luminaw ang isip niya. Sir, tumakas si Bea sa bahay. Pumunta siya sa isang bar at umorder ng male escort. Hindi siya masyadong matanda. Binibini. Uminom. Ang tagal na mula nang maglipat kaluluwa ako sa librong ito at hindi pa talaga ako nagkakaroon ng kasiyahan. Bago ako maglipat kaluluwa, isa lang akong masipag na corporate slave. Saan ako kukuha ng oras para maglaro dito? Ang nanay ni Andrea ay biyuda na sa loob ng maraming taon. Kahit napalihim siya, nakikipag-ugnayan kay Ricardo. Medyo mapanira rin siya sa pribado. Ang bar na ito ay pag-aari ni Carlos. Palihim, madalas siyang humanap ng kalalakihan para sa kanyang maging si Carlos, na kunwari ay anak sa labas ni Ricardo, ay bunga pala ng pakikipagsiping ni Sofia sa kung sinong lalaki, at iyon ang naging ama niya.
Gwapo. Mayroon kang magandang katawan. Paglingkuran mo ako ng mabuti at gagantimpalaan kita ng husto. Gamit ang explosive video na ito, magkakaroon ako ng panlaban. Ginang de la Cruz. Nahawakan ko na lahat ng iyong pinag-utos. Talagang naloko si Carlos. Nalimas na ang lahat ng pera niya. Nanghiram pa siya sa mga loan shark. Malamang ay umiiyak ng malakas at papunta na kay Ricardo ngayon. Wala ng pera ang pamilya de la Cruz. Sa loob ng maraming taon, ang pamilya Lim ang tumutulong sa pamilya de la Cruz. Hindi na sila kasing yaman ng dati. Malapit na rin si Bea. Marahil, hindi natin maitatago ito sa kanya. Malalaman din niya ito sa huli. Hindi naman si Bea ay isang marupok na ibon. Ang kapatid mo ay talagang matapang. Amelia! Amelia! May nangyaring masama. Nag-invest ako sa isang proyekto. At nawala ang 50 milyong dolyar. Alam mo naman, wala akong ganoon karaming cash. Pumunta ka sa pamilya Lim, at kunin mo ang 50 milyong dolyar para sa akin. Wala akong 50 milyong dolyar. Sa lahat ng mga taon na ito, ang pamilya Lim ang tumutulong sa pamilya de la Cruz. Hindi na kami kasing yaman ng dati. Mayroon ka pa rin 20% ng mga shares ng pamilya Lim, di ba? Bakit hindi ka magbenta ng ilan? Siguradong aabot yan ng milyon-milyon, sapat na para matakpan ang kakulangan. Mag-asawa tayo. Hindi ba't ang kumpanya ng pamilya de la Cruz ay iyo rin? Hahayaan mo na lang bang mabaon ito? Sabi ko na sa iyo, wala akong pera. Wala. Sa tingin ko, ayaw mo lang talagang ibigay. Mag-asawa tayo sa napakaraming taon. Paano ka nagiging ganyan kawalang puso? Wala akong 50 milyong dolyar. Gayon pa man, kung ibebenta ko lahat ng alahas ko, siguro ay magkakaroon ako ng 5 milyong dolyar. Ngunit mayroon akong isang kondisyon. Diborsyo. Kung papayag ka sa diborsyo, itong 5 milyong dolyar ay magiging iyo. Impossible. Hindi kita didiborsyuhin dahil pinakasalan mo ako. Parte ka ng pamilya de la Cruz. Kailangan mong ibigay sa akin ang perang ito ngayon, gusto mo man o hindi. Kung hindi ka papayag sa diborsyo, ang anak mo sa labas doon ay mababali ang mga binti ng mga loan shark. At si Sofia at Andrea, gaano katagal pa sila maghihintay para makuha ang iyong pwesto? Anak sa labas? Anong kabalbalan ang sinasabi mo? Si Sofia ay hipag ko. Ano naman ang kinalaman niya sa akin? Hindi mo ba alam? Kung nagsasabi ako ng totoo, kung gusto mong ligtas si Sofia at ang anak mo sa labas, mas mabuti pa, napirmahan mo ang kasunduan sa diborsyo na ito. Kung hindi, ipapakita ko sa iyo kung ano ang ibig sabihin ng pagsisikap ng walang saysay. Paano mo nalaman ang mga bagay na ito? Kailan mo nalaman? CJ. Pag-iisipan ko. Ngayong hawak ko na ang video, ano ang dapat kong gawin para sila ay umani ng kanilang ginawa? May lalaking hawak ang gamit mo at sinasabing siya ang kasintahan mo. Akin. Ginoong Santiago. May balita lang ang ating mga tauhan na muli na namang may problema si Bea. Anong problema? Hawak ni Joaquin ang pulseras ni Bea at sinasabing nilandi siya at pagkatapos ay iniwan at ngayon ay hinihingi niyang pakasalan siya. Gumagawa siya ng gulo sa tirahan ng pamilya de la Cruz. Hinihingi niya ang kanyang kamatayan. Bakit wala pa si Bea? Maaari kayang, matapos siyang kilalanin ng pamilya de la Cruz, ay minamaliit niya ako, isang lumpo? Ngunit kahit na, hindi na niya ako gusto, pakiusap, ipaglabas mo siya, at kunin ang pulseras na ito. Talagang wala dito si Binibining de la Cruz. Hanapin ko na ulit siya. Sir, akyat na ba tayo at paalisin si Joaquin? Hindi pa. Maaaring walang kwenta si Joaquin. Ngunit lumaki siya sa pamilya Santiago, hindi siya maaaring walang utak, siguradong may iba pa siyang nakatagong plano. Joaquin, sinasabi mo ay walang kabuluhan. Sinisira mo ang reputasyon ng aking anak. Pwede kitang aidmanda. Nag-date kami ni Bea sa auction house kanina. Personal niyang ibinigay sa akin ang pulseras na ito. Akala ko sana ay nagpapahiwatig siya na gusto niyang pakasalan ako. Kaya naman, ay agad akong nagdala ng mga pananagumpay na regalo sa iyong pintuan. Ang pulseras? Bea, nandito ka na. Dapat tingnan mo talaga ng mabuti ang pulseras na hawak mo. Ano, ang pagkabali ng binti mo noong huli? Ba ang hindi nagturo sa iyo ng leksyon? Gusto mo bang sipain ko ulit ang binti ng ilang beses pa? Bea, talagang, minamaliit mo ako dahil sa pagiging lumpo ko.
Hindi kita minamaliit dahil sa pagiging lumpong. Minamaliit kita. Tingnan mong mabuti. Ito ang pulseras na ibinigay sa akin ni nanay. Ang hawak mo ay peke. Tulad ng sinasadya mong gayahin. Ang estilo ni Marco. Ang buong pagkatao. Hindi ko inaasahan na si Bea ay may plano. Ngunit paano ang pulseras na ito napunta sa kamay ni Joaquin? Ibinigay ba ito ni Andrea sa kanya? Paano nagkarelasyon ang dalawang iyon? Bea. Manahimik ka. Ginoong Santiago. Ang anak ko ay pinalayas ko, kakabalik lang niya mula sa probinsya. At hindi marunong sa tamang asal. Tatay. Hindi mo ako pwedeng pagalitan dahil lang mas gusto mo ang aking kapatid. Ang anak mong babae sa labas. Totoo ang lahat ng sinabi ko. Ano? Ano ang mali kong ginawa? Walang hiya ka. Anong pinagsasabi mo? Ang kapatid mo ay isang tao na inampun ko mula sa ampunan. Alam ng lahat iyan. At ngayon ay pinag-uusapan ng iyong kasal kay Ginoong Santiago. Huwag mong isama ang iyong kapatid dito. Talaga? Aba, dahil si tatay ay gusto si Ginoong Santiago. Bakit hindi mo hayaan si Andrea na makuha ang magandang kasal na ito? Paano naman hindi yan gagana? Nakuha ko na. Siguradong kinamumuhian mo si Ginoong Santiago dahil sa pagiging lumpo niya, kaya ka nag-aatubili na hayaan si Andrea na pakasalan siya. Kung ganoon, paano mo matitiis? Napakasalan ako, tatay. Tama, nanay. Bumalik ako nito oras para makuha ang posisyon ng pinuno ng pamilya Santiago sa pista ng kaarawan ni Lola. Mayroon pa rin kapangyarihan ng pamilya de la Cruz. Magagamit ko sila sa ngayon. Tungkol naman kay Marco, matagal na siyang hindi nagpapakita, kaya si Bea marahil ay hindi ganoon kahalaga. Sa kanya, sayang ang pagkakataon, napakasalan si Andrea. Kung ang pangalawang anak ng pamilya de la Cruz ay napakaganda, hindi naman siguro pangit ang panganay nilang anak, Ginoong de la Cruz. Hindi pa opisyal na. Nagdaos ng press conference ang pamilya Santiago para talikuran ako. Sa teknikalidad, ako pa rin ay direktang inapo ng pamilya Santiago. Siyempre. Ginoong Santiago, ano ang iyong sinasabi? Ginoong Santiago, na ikaw ay pumanig kay Andrea. Iyan ang kanyang swerte. Ginoong Santiago, pakiusap. Higit pa kay Joaquin kaysa sa nakikita, ang lumapit dito at gumawa ng ganitong eksena. Pinipilit ang walang hiyang tatay na ibenta ang anak niya gamit ang pera. Sinusubukan ba niya na makuha ang atensyon ng isang... Sa libro, ginawa pa niya. Natalunin si Marco. Kailangan kong maging maingat. Sir, mukhang hindi kailangan ng iyong tulong dito. Kaya ni Bea, itong solusyon na. Lagi siyang matalino. Ayusin mo ang isang bagay. Turuan mo sina Andrea at Joaquin ng leksyon at ang pulseres na yon. Sirain mo. Naiintindihan. Pinupuri ko lang si Bea. Nanay, si Andrea talaga, nagbaril sa sariling paa sa pagkakataong ito. Nalutas na ang problema ni Andrea. Susunod naman ang mga kuya ko. Iniisip ko kung alin sa mga kawawa kong kapatid ang walang hiyang tatay, ang susubukan niyang saktan. Sige, Bea. Huwag mo na yang isipin pa. Bukas, ang handaan sa kaarawan ng Lola Santiago. Ihanda mo ang sarili mo. Dadadala ka ni nanay. Handaan sa kaarawan? Tama, malapit na ang handaan sa kaarawan ng Lola Santiago. Sa handaan, magkakaroon ng panloob na kaguluhan. Sa pamilya Santiago, magkakaaksidente si Adrian at mahuhulog sa koma. Si Joaquin ang mamumuno at magbabago ang mundo ng negosyo. Ang lahat ng nakipagtulungan kay Adrian ay malulugi at malilikida ni Joaquin. Ang pamilya Lim ay isa sa mga napilitan. Nagtapos sila sa direktang pagkalugi at paglikid. Nagdulot ito ng atake sa utak sa aking lolo. Naiwan siyang komatos. Comatose. Hindi magtatagumpay si Joaquin sa pagkakataong ito. Kailangan kong iligtas ang pamilya. Ito ang Hacienda Santiago. Hindi ko pwedeng isama ang tatlo kong kapatid dito. Si Adrian, gayunpaman, ay perpekto para dito. Sa pagkakataong ito, siya ay masasaktan o mahuhulog sa koma. Makakaligtas kaya siya sa sarili niya? Paano ako makakapasok? Nakuha ko. Akyatin ang pader. Sir, malapit nang umakyat si Bea sa pader sa likod. Anong ginagawa niya rito? Hindi rin ako sigurado. Papasukin ko na ba siya ngayon? Hindi na kailangan. Buksan ang pinto sa likod. Bigyan ng araw ng pahinga ang mga tauhan ng hasyenda. Huwag mo akong istorbohin maliban kung kailangan talaga. Pinaplano ba ng boss ang isang romantikong araw kasama si Bea?
Anong klaseng hacienda Santiago ito? Napakapangit ng sistema ng seguridad. Nakapagtataka. Bakit walang tao rito? Sa hacienda ng mga Frost. Wow, Diyos ko, akala ko sapat na ang nakakasilaw na dekorasyon ng pamilya de la Cruz. Hindi ko inaasahan na mas magiging maluho pa ang sa pamilya Santiago. Hindi ko maintindihan ang mundo ng mayayaman. Talagang nakakamangha. Si Adrian kaya ay nasa taas? Ang kakaiba. Bakit walang sinumang tao sa malaking mansyon na ito? Nabaliw ka na ba? Hindi ka gumagawa ng ingay kapag naglalakad ka. Hindi mo alam na pwede kang makapagbigay ng atake sa puso. Ay naku, katapusan ko na. Nahuli ako ni Adrian na parang ganito lang. Hindi niya siguro iisipin na magnanakaw ako. Na pumasok sa bahay niya, di ba? At babaliin ang mga binti ko at itatapon palabas, di ba? Ang mga binti ko, hindi naman talaga sila mababali, di ba? Pero sa kabilang banda, ang lalaking ito ay may napakaganda katawan. Yung mga abs niya, yung dibdib niya, halos isa siyang walking thirst trap. Pakibitawan mo ako. Nag-abala pa si Bea na pumunta sa bahay ko para lang yamakap sa akin. Sino ang yumayakap sa iyo? Bakit ka naliligo ng napakaaga sa umaga at nakadamit ng napaka-revealing? Walang hiya. Kung gayon, gusto kong itanong sa mahinahong Bea na nagtatago sa bahay ko para lang manood sa akin naliligo. Nagsisili, kitang-kita akong tumitingin. Okay, sayang naman na hindi tumingin sa ganito kagandang katawan. Yung dibdib na iyon, yung mga ebis na iyon, hindi lang ako tumitingin. Nananaginip pa akong kasama ka. Hindi maaari. Siyempre, nandito ako para sa isang seryosong bagay. Naglibot ako sa bahay mo. At hindi ako nakakita ng kahit isang kasambahay. Nagkataon lang na napadpad ako sa kwartong ito. Sino ang mag-aakala? Naliligo ka pa pala ng ganito kaaga sa umaga? Hindi ba't sinabi mong may kailangan ka? Ginoong Santiago, narito ako para pag-usapan ang partnership natin. Ano sa tingin mo ang dahilan para may pagkakataon kang makipag-partner sa akin? Hindi mo dapat sabihin iyan ng ganyan. Kung makakapag-partner tayo ay depende. Kung mahalaga ang impormasyon ko, mahalaga. Bibigyan kita ng pagkakataon. Magsalita ka. Kung ang impormasyon ko ay makakapagligtas sa iyo. Kung gayon sa hinaharap kung ang nanay ko, ang mga kuya ko at ako ay magkakaroon ng problema, sana tulungan mo kami, Ginoong Santiago. Anong impormasyon? Sa handaan sa kaarawan ng matriarch sa pagkakataong ito, mag-ingat ka sa sarili mong pamilya. Lalo na ang mga babae. Tila walang sala, ngunit napakaganda. Kung hindi, malaki pa rin ang mawawala. Malaki pa rin ang mawawala. Sa tingin ko tama ka. Saan ka nakatingin? Kung tutuusin, maganda rin naman ako. Ngunit si Adrian ay walang interes sa akin. Hindi kaya siya talaga ay sa mga lalaki. Sayang, ang buong kahangahangang pangangatawan na iyon, ngunit puro forma lang at walang laman. Adrian, kung nalaman ko lang, hindi na sana ako pumunta sa iyo. Para sa nanay ko at mga kuya, maaari din akong gumamit ng ibang paraan para iligtas sila. Hindi na sana ako dumating ngayon. Maaari mo na lang sanang malagay sa panganib ang buhay mo sa handaan ng kaarawan. Papabalikin kita kasama si Gabriel mamaya. Salamat, Ginoong Santiago. Ngunit kaya kong maglakad pabalik mag-isa. At saka, Ginoong Santiago, mangyaring mag-ingat sa iyong pamilya. Sir, lumabas na si Bea sa pinto sa likod. Alamin mo kung sino ang mga nakakaugnayan ni Joaquin kamakailan. Naiintindihan ko. Dapat tulog na si nanay. Ngayon, di ba? Binibini.
Naghihintay na si Ginang sa sala para sa iyo. Ay naku. Hindi kaya nalaman ni nanay na pumunta ako sa Hacienda Santiago, di ba? Nanay, Kaya nagpasya kang bumalik. Saan ka nang galing? hindi ko pwedeng sabihin kay na pumunta ako sa Hacienda Santiago para hanapin si Adrian. Para babalaan siya tungkol sa pamilya Santiago. Para magamit ko ang pabor na iligtas ang buhay niya. Para matulungan ni Adrian ang pamilya Lee. Si Adrian ay may reputasyon. Kung nalaman ni nanay na pumunta ako sa kanya, hindi ba siya mas mag-aalala pa? Kaya pala sinusubukan ni Bea na iligtas si Ginoong Santiago at baguhin ang kapalaran ng pamilya Lee. Sige. Sa susunod na lumabas ka, mag-ingat ka. Huwag kang umuwi ng paggabi. Nakuha ko. Salamat na. Ginang, Binibini, narito na si Ginang Rivera. Malamang tungkol sa kasal ni na Joaquin at Andrea. Si Joaquin ay isang manyakis at isang lumpo. Siguro nagpunta siya kay walang hiyang tatay para gumawa ng gulo. Basta hindi niya tayo istorbohin. Hayaan natin siyang gawin ang gusto niya. Sofia. Gumagawa ka ng eksena sa bahay na ito. Sa tingin mo ba talaga ito ang tahanan mo? Amelia, anak mo rin si Andrea. Paano mo nagawa pagsamahin ang anak mo sa lumpo na walang pera o estado? Isa lang ang anak ko. At iyon ay si Bea. Si Andrea ay kinuha ni Ricardo mula sa ampunan dati. Kung hindi nawala si Bea, hindi sana ako mag-aampon ng anak. Dapat siyang magpasalamat. Kung hindi baka, naghihirap pa siya ngayon. Pero, Tama na. Ginawa ko na ang lahat. Dalhin si Andrea palabas ng bahay ko. Tungkol sa kasal na ito. Amelia, ang dahilan lang dahil bumalik ang tunay mong anak, kinakawawa mo ang anak mong ampon. Talagang walang puso ka. Joaquin, kahit ipinanganak sa pamilya Santiago, ngayon ay lumpo na. Paano mo nagawa pagsamahin si Andrea sa kanya? Tungkol dito, sina Ricardo at Joaquin ang nag-ayos nito. At ang pamilya Santiago ay nagbigay ng malaking dowry. Kahit palumpo siya, hindi ito makakaapekto sa normal na buhay, di ba? Eksakto. Kahit na hindi ako sang-ayon. Sofia, tungkol sa kasal ni Andrea. Bakit ka masyadong balisa? Sino mang hindi nakakaalam ay iisipin na siya ang tunay mong anak. Tama. Lumaki si Andrea sa aking pangangalaga. Maagang namatay ang kuya mo at wala akong anak, kaya tinatrato ko siya na parang akin. Mali ba na nagmamalasakit ako sa kanya? Sofia, nagtatagalog lang ako. Bakit ka masyadong kinakabahan? Matagal na ang nakalipas, simula nang mamatay ang kuya mo. Kung ang isang dalagang anak biglang lumitaw, kakaiba iyon, hindi ba? Sino mang hindi nakakaalam ay iisipin. Amelia, ano ang ibig mong sabihin? Ang iyong kuya ay wala na. Ngunit walang paraan na ipagkanulo ko siya. May iba pa akong gagawin, aalis na ako. Nanay, si Andrea ay anak sa labas. Bakit hindi mo sila ilantad? Tama. Bakit hindi si Ricardo? Nasabi kay Sofia na, alam ko na, tungkol sa relasyon nila. Mukhang hindi sila tunay na, mapagmahal o nagkakaisa, pagkatapos ng lahat. Sa ngayon, hindi pa ang tamang panahon. Ang paglantad sa kanila ng maaga ay magpapalala lamang sa kanila para ipagmalaki ang kanilang relasyon sa harap ko mismo. Hindi ba mas mabuti sa ganitong paraan ang panonood sa kanila na umasta na parang mga tanga? Nanay, ang galing mo. Sige na. Lumalamig na. Bumalik ka at magpahinga ng mabuti. Lilit. Sino iyan? Bea, napakatalas mo kung sumigaw ka pa ng 2 beses. Siguro mahuhuli ako ng mga bodyguard ng pamilya de la Cruz na parang magnanakaw. Akala ko may humahanga. Sumusugod sa kwarto ko sa gitna ng gabi. Si Ginoong Santiago pala. Bea, kung nakakapasok ka sa bahay ko para silipin ako habang naliligo, bakit hindi ako pwedeng pumunta dito? Pumunta ka para makita ako. Mayroon bang mahalaga? Siyempre, narito ako para sa isang mahalagang bagay. Hindi pa tayo nagkikita ng kalahating araw. At nandito ka na para hanapin ako. May nahanap ka ba? Kamakailan lang ginamit ni Joaquin ang dowry bilang pantustos para magdala ng kaibigan mula sa ibang bansa. Ang pangalan niya ay Sara Santos. Sara Santos?
Sabi sa nobela, ang Sara Santos na ito ay napakabilis. Taong nakalipas, dahil nahuli siyang nandadaya sa baraha sa isang kasino, hinabol siya ng boss at tuluyang tumakas sa bansa. Kung siya iyon, hindi nakakapagtaka na naging matagumpay ang paglalason. Talagang hindi nagtipid si Joaquin para siya ay makuha. Ang pagpunta dito para marinig ang iyong mga iniisip. Marami talaga akong natututunan. Pero hindi alam ni Joaquin na sumang-ayon lang si Sara sa kanya. Sa panlabas, sa katotohanan, ang tunay niyang layunin ay si Marco. Hindi niya gustong lasunin siya. Gusto niyang gamitin ang insidenteng ito para lumapit kay Marco at makuha ang loob niya. Gaya nga ng inaasahan, mapanganib na gwapo ang mga lalaki ay nagdudulot ng gulo. Talagang si Sara, nahulog ang loob kay Marco. Marco talaga, kung hindi siya interesado sa kababaihan, bakit niya sila inaakit? Wala akong inakit na babae. Bukod pa riyan, sino ang nagsabi kay Bea? Ano ng problema, Marco? Wala. Ayon sa nobela, sa huli dahil hindi nakuha ni Sara ang pagmamahal ni Marco, pinili niyang kumampi sa masama, nakipagtulungan siya ng husto kay Joaquin at nilason si Marco. Kaya nga, si Marco ay namatay ng trahedya. Kung kailangan, pwedeng gamitin ni Marco ang kanyang ganda. Tutal, ang buhay ay mas mahalaga kaysa sa dangal, di ba? Lahat ng iba ay pangalawa lamang. Anong sabi mo? Wala akong sinabi. Marco, pumasok ka sa kwarto ko. Sa hating kung sino man ang hindi nakakaalam, iisipin nilang ginagamit mo ang importanteng bagay para makita ako. Nagtataka lang ako. Bea, sobra kang nag-aalala sa kaligtasan ko. Hindi ka naman nahulog sa akin, di ba? Ano, ako, mahuhulog sa iyo. Ang kapal naman ng mukha, bagamat napakahusay mo sa lahat ng paraan. Hindi rin naman ako ganoon kasama. Marco, siya ay isang alamat sa mundo ng negosyo. Guwapo, determinado, walang awa, mayaman at makapangyarihan. Kaya kahit na mahulog ako sa iyo, hindi naman yan kakaiba, di ba? Bukod pa rito, sinong dalaga sa ating lipunan ang ayaw kang pakasalan? Ikaw. Ako. Bakit Wala. Kung totoo ang sinabi mo tungkol sa bagay na ito. Kung gayon ay may utang na loob ako sa'yo. Pero huwag kang manghimasok sa usaping ito. Ito ba si Lola Santiago? Noong magulo ang pamilya Santiago, palagi siyang matatag na nakatayo sa tabi ni Marco. Kaya naman, sa krisis na ito, nasaksihan niya ang paborito niyang apo na mamatay at hindi na niya kinaya pa. Anong tunog iyon? Mamatay si Marco at mapapahamak din ako. Pero ay nagawa ko na ang pagpapaalala kay Marco. Hanggat kaya kong pigilan ang pagiging sanhi ng krisis na ito, hindi mapapahamak si Lola Santiago. Ang batang ito, ang mga panloob na usapin ng pamilya Santiago, nangangahas siyang makialam. Bea, maging mabuti ka, at huwag kang lilinggan lingot. Sige, nanay. Ang tinig na iyon kanina, siya iyon. Ito ang pamilya de la Cruz, na walang munting anak. Talaga palang naririnig ko ang kanyang iniisip. Totoo kaya ang sinabi niya. Joaquin, may kasama siyang babae. Eto na, narito na ang pangunahing kaganapan ngayon. Lola, ito ang regalo na inihanda ko para sa'yo. Nais kong bigyan ka ng walang hanggang biyaya at mahabang buhay. Magandang araw po, Lola. Ako si Sara Santos, at kaibigan ako ni Joaquin. Si Sara Santos ito, talagang napakaganda niya. Tama, hindi mo mahusgahan ang libro sa balat nito. Sabi ng libro, siya ang nag-abuso kay Marco at nilason ang kanyang inumi. Ano? Si Joaquin ay karaniwang, napakabastos at mapanlay. Ngayong araw, siya ay tunay na nakapagsali ng maayos. Posible kayang handa na siyang angkinin ang posisyon ng kapangyarihan sa pamilya Santiago. Pag-agaw ng kapangyarihan, paglalason, isang pain ng honey. Mahusay, talagang mahusay. 10 taon na ang nakalipas, kung si Marco ay hindi nagpakita sa akin ng respeto. Ang kapansanan ni Joaquin ay higit pa sa isang binti. Sara, ito si ang kasalukuyang pinuno ng pamilya Santiago. Ang pinsan ko, si Marco. Marco. Magandang araw, Ginoong Santiago. Sa tingin sa tagumpay ni Sara, ang inumin ay dapat na spike. Hindi ba'y pinagmamalaki ni Marco ang pagiging matalino niya? Nagbigay na ako ng babala sa kanya. Paano niya hindi man lang nakita ang ganito kasimpleng pakana? O, posible, siya ay handa na?
Lola, medyo hindi maganda ang pakiramdam ko. Aakyat muna ako para magpahinga sandali. Lola, aalis na rin po ako. Nanay, mayroon akong gagawin. Sige, mag-ingat ka. Marco. 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 Ginoong Santiago. Ginoong Santiago. Ginoong Santiago. Marco, nakuha mo ang aking pampatulog. Sa loob ng wala pang kalahating oras, mahuhulog ka sa pagkakatulog. Halos, sa akin ka na. Hindi ka makakatakas. Hindi iniisip ni Marco na sinadya ko yun, hindi ba? Pero, napakasarap niyang halikan. Sayang lang, na lalaki ang gusto niya. Hindi ba lalaki ang gusto niya? Ligtas ang kwarto. Dito ka lang, hintayin mo ako, huwag kang lalabas. Lola, pirmahan mo ang kasunduan sa paglipat ng share. Kung hindi, hindi mo na makikita ang iyong mahalagang apo. Ano ang ibig mong sabihin, Marco? Ano ang ginawa mo kay Marco? Si Marco ay binigyan ng malakas na pampatulog ni Sarah, hindi siya gising sa loob ng ilang sandali. Pinapilay niya ang aking binti noon. Ngayon, pagbabayaran niya ito. Walang hiya kang pasaway, hindi ko dapat naawa. At hinayaan si Marco na pagbigyan ka. Kesalahan ko. Lahat ay aking pagkakamali. Tama na ang daldal. Pirmahan mo na lang. Lola. Niloko mo ako. Hindi ko. Paano ka nagising? Kagad. Alam ko ang plano mo noon pa man. Kaya uminom na ako ng panlunas bago pa, tungkol naman sa iyong pampatulog. Sa akin, ay walang dulot na pinsala. Lola. Sa pagkakataong ito, Hindi ako makikialam sa kung paano mo ito haharapin. Ano man ang iyong desisyon, suportado kita. Ito ang kanilang nararapat na karma. si Joaquin ay pinaghihinalaan ng ilegal na gawain sa negosyo. Ibinigay ko na ang lahat ng ebidensya sa pulis. Tungkol naman kay Sarah, pinaghihinalaan siya ng mga ilegal na gawain tulad ng pagsusugal. Aarestuhin din siya ng pulis. Marco, maghintay ka lang. Nanay, Bie, nandito ka na rin sa wakas. Natanggap ni Leo ang text ni Isabel at umalis. Hindi pa siya bumabalik. Nanay, hahanapin ko muna si Leo. Magpahinga ka na. Bilisan mong sundan ang iyong kapatid, siguraduhin ligtas siya. CJ. Sa libro, iniligtas ni Leo si Isabel, dito mismo, para mailabas siya. Siya ay binugbog ng malupit ng maraming tao, at nagmaneho ng desperado, para maisauli siya. Pagkatapos, habang bumababa si Isabel sa kotse, nakakita siya ng kotse, na mabilis na papalapit sa kanya. Tinulak ni Leo si Isabel palayo, na nagresulta sa pagkabali ng kanyang dalawang binti. Sir, masamang balita. Si Bia ay pumunta, mag-isa lamang, para iligtas si Leo. Ano? Sabihin mo sa akin, si Leo ba, ay darating para iligtas siya? Sino ang makakaalam? Si Isabel, ay natakot hanggang mawala ng malay. Ang taong nasa likod ng lahat ng ito. Talagang handang, hayaang ang isang napakagandang babae, ay magdusa. Hinahanap mo ba? Huwag kang magsalita. Mukhang si Leo, ay talagang gusto si Isabel. Tama na ang salita. Pahintulutan niyo silang umalis ngayon. Kung gusto nyo silang pakawalan, sige. Ayon sa text message na pinadala namin, maglipat kayo sa akin ng 50 milyong dolyar. At itong kasunduan sa paglipat ng share. Pirmahan nyo. Pagkatapos si Isabel, ay magiging sayo. Hindi ako makapaniwala. Leo, itong bulag sa pag-ibig, ay dumating na. Huwag kang mag-alala. Hindi ako manghulog sa isang babae na nagtaksil sa akin. Hindi ako magpapaloko.
Hindi ko ibibigay ang pera, at hindi ko rin pipirmahan ang kasunduan sa paglipat ng share. Paano ang buhay ni Isabel? Hindi mo ba iniintindi yon? Ang buhay niya ay para sa pulis na mamahala. Ngayon, ako ay isa lamang. Tumutulong sa pulis sa paghuli ng mga kriminal. Isang masigasig na mamamayan, iyon lang. Pulis. Hindi talaga ako binigo ng aking kapatid. Kuya, bumaba tayo at tulungan sila agad. Hoy! Bilasan natin, umalis na tayo. Marco, bakit ka nandito? Sumama si Leo sa plano nila, nahulog siya sa kanilang patibo. Bakit ka nagpunta? Mag-isa? Hindi ka lang ba nakakasagabal? Sobrang nag-alala lang ako. Marco, nasaktan ka. Bea, nasa panganib ka ngayon. Marco, kumapit ka. Dadalhin kita agad sa ospital. Sa tingin ko, nahulog na ako sa'yo. Marco, huwag kang hayaang may mangyari sa iyo. Hindi mo ba sinabi na gusto mong panagutan kita? Nangangako ako sa iyo ngayon. Huwag ka lang masaktan. Kailan ka nagising? Habang ikaw ay natutulog. Tumatawa ka pa rin. Alam mo ba kung gaano ako nag-alala para sa iyo? Pagkatapos ng lahat, iniligtas mo, kaya ka nasaktan. Paano hindi ako mag-aalala sa iyo? Dahil lang ba iniligtas kita? Sir, may balita kami. Sina Joaquin at Sarah ay nahatulan na. Marahil ay hindi na sila makakalabas. Sa buhay na ito, bukod pa rito, si Isabel ay pinaghihinalaang nagplano ng kidnapping na aresto na siya. Bea, gusto ko ng prutas. Sinasadya niya to, di ba? Pinaglilingkod niya sa akin. Marco, sa ganyang pagtingin sa akin, hindi ka naman seryosong. Na-in-love sa akin, di ba? Ano sa tingin mo? Kung talagang nagustuhan kita, anong gagawin mo? Hindi naman talaga ako magugustuhan ni Marco, di ba? Ngunit matapos kong tapusin ang aking misyon, kailangan kong bumalik. Tapusin ang misyon mo? Bumalik? Bea, ano man ang iyong pagkatao? Hindi kita bibigyan ng pagkakataong umalis. Bea, huwag mong kalimutan. Sinamantala mo ako. Dapat mo akong panagutan. Anong gagawin ko? Ang gwapo-gwapo ni Mark. Kung babalik lang ako ng ganito, medyo manghihinayang ako. Kainin mo yan. Aalis na ako. Bea, determinado akong makuha ka. Ricardo, mas mabuti pang pirmahan mo ang mga papel. Sinisikap mo na naman akong hiwalaya. Si nanay at ang walang hiyang tatay ay maghihiwalay na. Diborsyo. Hindi maaari. Ricardo, maghihiwalay ka ngayon, gusto mo man o hindi. Kung hindi, ilalantad ko ang lahat ng tungkol sa iyo, pati na si Sofia, sa media. Amelia, huwag mong subukan ang aking pasensya. Pakawalan mo agad si Sofia. Kung hindi, walang sinuman sa atin ang magkakaroon ng madaling panahon. Kung hindi dahil sa iyo at sa iyong biyudang hipag, at sa lahat ng ilegal na gawain na ginawa mo, dagdag pa ang walang hiya mong pagtanggi sa diborsyo, bakit ko pa kailangang pilitin ka? Tatay. Sa ngayon, ako ang babaeng, inangkin ni Marco Santiago. Dapat mong hiwalayan sina. Kung hindi, ipapasali ko ang pamilya Santiago. Sisiguraduhin kong putulin ang lahat sa mundo ng negosyo. Ang ugnayan sa iyo. Saka natin makikita kung ang iyong kumpanya ay malulugi o hindi. Walang hiya ka. Huwag ka nang mag-aksaya ng oras. Pirmahan mo. Pirmahan mo ang kasunduan sa diborsyo na ito at pagkatapos ay dalhin mo sina Sofia at Andrea. Amelia, huwag kang sobra-sobra. Ang kumpanya ng pamilya de la Cruz ay itinatag ko. Ibibigay ko lahat sa iyo. Impossible. Kung hindi dahil sa tulong ng aking pamilya, paano ka makapagsisimula ng kumpanya? Kung itutulak mo ako ng gusto, hindi ko na kailangan ng pamilya Santiago upang mamagitan. Ang aking pamilya Lee ay madaling, dudurugin ka.
Huwag kang masyadong walang awa. Huwag mong kalimutan, ama pa rin ako ng 2 anak. Dapat kang mag-alala sa iyong anak sa labas. Nabalitaan ko, marami siyang utang sa loan sharks. Naghihintay na linisin mo ang gulo niya. At ang iyong minamahal na anak, duda akong may maglakas loob pang magpakasal sa kanya ngayon, di ba? Naiintindihan ko na ngayon. Ang lahat ng ito, bitag na inilatag mo, di ba? Amelia, ikaw masamang babae. Huwag mong hawakan si nanay. At ikaw, Umalis ka. Dalhin mo si Sofia at umalis na ngayon. Kung hindi, ilalantad ko ang lahat ng tungkol sa iyo sa media. pagsisisihan mo ito. Nanay, huwag kang magalit sa kanila. Magkakasakit ka sa galit at hindi ito sulit. Ayos lang si nanay. Ginang, umiiyak si Andrea at ayaw umalis. Nanay, ako ang anak pinalaki sa sarili mong kamay. Talaga bang tatalikuran mo ako? Huwag mo akong tawaging nanay. Ang nanay mo ay si Sofia. Hindi mo ba alam iyon? Kung paano nawala ang aking anak noon. Hindi mo ba alam nang napakalinaw ang lahat? Sa lahat ng taon na ito, ginamit mo ang pera ko, kinain ng pagkain, nanirahan sa ilalim ng aking bubok, at pinalaki kitang maging isang tunay na ginang. Ngunit ikaw, nagplano ka laban sa aking tunay na anak. Katulad ka ng iyong mga magulang, isang masamang binhi. Nanay, nagmamakaawa ako, ikaw at si Bea, patawarin niyo lang ako. O talagang, ayaw kong umalis sa pamilya de la Cruz. Kung hahayaan mo ako, sumama kay tatay, tiyak na ipapakasal niya ako para sa pera. Nanay, nagmamakaawa ako. Nanay, Ang lahat ng ito ay gawa mo. Kung naging tapat ka lang at hindi gumawa ng gulo, mapayapa kang nanatili sana bilang binibini. higit pa sa sapat ang ginawa ko para sa iyo. Paalisin mo siya sa paningin ko. Nanay. 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 Sa loob ng 2 araw, inaalagaan mo si Ginoong Santiago. Pula ang iyong mga mata dahil sa pagpupuyat. Bumalik ka at magpahinga ng maayos. Gabriel, ano ang pinakabagong balita tungkol kay Isabel? Ang pamilya Gomez ang naglagay ng lahat ng sisi kay Isabel. Para naman kay Carlos, ginamit din niya ang pangalan ni Isabel upang planuhin ang kidnapping. Nakaharap sa pagkakakulong, tuluyang nabaliw si Isabel. Nang tumakbo siya palabas, nabangga siya ng sasakyan at namatay. Namatay? Ito ay karma. Sa nakaraang buhay sa libro, ang aking kuya ay nabangga at namatay dahil sa kanya. Sa pagkakataong ito, inaani niya ang kanyang sariling mapait na ani. Nagdudusa sa kanyang mga gawa. Ay, napala. Ngayon, lahat ng nasa labas ay sinasabi, magpapakasal kayo ni Marco. Sino ang nagsabi niya? Hindi ako magpapakasal sa kanya. Kagagaling lang ng pamilya Santiago, ipinadala ang dowry. Marco, kailan ako sumang-ayon na pakasal sa at ipinadala mo sa bahay ko. Ngayon, tingnan mo, alam na ng lahat na magpapakasal ako sa Ano bang problema? Hindi ba ako sapat para sa'yo? Bea, determinado akong makuha ka. Kahit hindi tayo magpakasal ngayon, magpapakasal din tayo sa huli. Bukod dito, nasaktan ako dahil sa'yo. Ang pabor na nagligtas ng buhay ay dapat bayaran ng kasal, di ba? Walang hiya ka. Salamat sa papuri. Gayunpaman, mayroon akong kailangan mong tulong. Ano yon? Ang anak sa labas ng walang hiyang tatay ko, si Carlos, hindi ba siya tumakas? Ang kanyang pag-iral ay palaging panganib sa seguridad. Maaari mo ba akong tulungan na hanapin siya? Ikaw ang magiging asawa ko. Ano man ang hilingin ng asawa ko, gagawin ko. Nasa iyong utos ako. Hindi ba sinabi nila na si Marco ay mailap at walang interes sa kababaihan? Ngayon, sa pagtingin sa kanya, hindi siya mailap. Sir, Ano yon? Kaya pala, ito ay nakuha ko sa black market, isang makapangyarihang pampagana sa pagtatali. Na-check ko na, kaka-discharge lang ni Marco ngayon. Nasa bar siya ngayon, nag-uusap tungkol sa negosyo. Kailangan mong samantalahin ang pagkakataong ito. Bea, lahat dahil sa iyo, ako'y nagdurusa ng ganito. Hindi kita hahayaan, makasal kay Marco, nang ganoon kadali. Dapat mo ring maranasan ang lasa ng pagtataksil at pag-iwan.
10 minuto na lang bago gumana ang gamot. Pagkatapos, akin ka na. Mula ngayon, ako ang magiging batang ginang ng pamilya Santiago at ang bruhang si Bea, habang buhay siyang mapapasailalim sa aking talampakan. Bea, ngayong araw ang unang araw ko sa labas ng ospital at hindi mo man lang ako binisita? Ginoong Santiago. Ito ay isang makapangyarihang pampaganya sa pagtatalik. Hindi mo ito kayang labanan, kaya huwag mo nang isipin ang anumang walang saysay na paglaban. Andrea, nilagyan mo ako ng gamot? Nagtataka ako kung si Bea ay makakarating dito sa tamang oras. Ginoong Santiago, bakit hindi na lang tayo magpakasal? 100 beses akong mas magaling kaysa sa babaeng iyon, si Bea. Bea, Marco. Kainis, maghintay ka lang. Parating na ako para iligtas ka. Marco, nasaan ka? saan ka pupunta? Tara na. Tama na yan, Marco. Nalagyan ka na ng gamot, wala ka ng lakas, walang paraan para makatakas ka. Sumuko ka na lang. Sa tingin nyo ba kayong dalawa ay karapat-dapat? Hindi ko inaasahan na makakasalubong ko si Carlos dito. Bea, kung hindi ka makakarating dito agad, ang asawa mo ay hindi na magiging inosente. Marami na akong dinaanan. Hindi ako pwedeng bumagsak sa huling balakid. Carlos. Kung magtatangka ka pang hawakan si Marco ulit, papapatayin kita. Ikaw. Pulis. Tigil. Takbo. Marco, nandito na ako. Parating na ako para iligtas ka. Marco, okay ka lang ba? Talaga bang hindi mo kailangan ng doktor? Ang mga ibis na ito, ang dibdib na ito, ang mahahabang binti na ito. Handa akong maging lunas mo. Baguhan lang si Bea sa halikan. Hindi pa ako masyadong sanay. Gagamitin kita para magsanay. Malaking karangalan ko. Hindi ngayon. May mga kailangan akong ayusin ngayon. Dahil nakulong si Carlos, tiyak na nagwawala ang walang hiyang tatay na iyon. Tiyak na uwi siya para maghanap ng gulo. Kailangan kong umuwi at ipaglaban ang aking mga kuya at sinay. Narinig niyo na ba? Nakulong si Carlos. Nilagyan ni Andrea ng gamot si Marco at nakulong din siya. Narinig ko. At si Bea ay hindi umuwi kagabi. Anong klaseng gamot kaya sa tingin nyo ang ibinigay kay Marco? Si Andrea ang nagbigay kay Marco ng pampagana sa pagtatali. Nakasama ni Bea si Marco buong gabi. Kainis na Marco. Anong problema ninyong dalawa? Kayo ay handa ang dowry ni Bea. Kahit hindi kayang makipagsabayan ng pamilya natin sa pamilya Santiago, hindi natin pwedeng hayaan na ang mga tagalabas ay maliit sa atin. O sabihin na ang ating Bea ay walang suporta. Sige po, nanay, lahat ng mga kotse at ari-ari, ilipat lahat sa pangalan ni Bea, at ang mga shares, ibigay din lahat sa kanya. Amelia, babae ka. Talaga bang pinadala mo sina Andrea at Carlos sa kulungan? Sila ang may gawa niyan. Ako ba ang nagsabi sa kanila na lagyan ng gamot si Marco? Ako ba ang nagsabi sa kanila na manambang kay Marco?
Ricardo, nakipag-divorce na ako sa iyo. Ngayon, isama mo ang babaeng ito at umalis ka na sa bahay ko. Kung hindi, kakasuhan kita sa paglabag sa pag-aari ko. Ricardo, hindi tayo pwedeng umalis. Nasa kulungan pa ang mga anak natin. Amelia, nasaan si Bea? Basta magsasalita siya, hindi tatanggi si Marco. Tatay, nanahimik kami dahil sa paggalang sa'yo. Sa lahat ng taon na ito, inabuso mo ang iyong posisyon at palihim na binigyan si Carlos ng maraming pera. Tinulungan mo pa ang iyong anak sa labas. Nasaktan ang iyong sariling anak na babae. Tao ka pa ba? Tama, inaasahan mo pa rin na kami ay palayain ang mga salari. Impossible. Kayo, mga bastardo. Ang nanay niyo lang ang nasa mga mata niyo, di ba? Kayo ay mga anak lang niya, di ba? Ricardo, huwag kang malungkot. Hindi sila nagmamalasakit sa iyo. Pero si Carlos, anak mo rin si Carlos. Kailangan mong humanap ng paraan para mailabas siya. Talaga ba? Si Carlos ba talaga? Talaga ba? Si Carlos ba talaga ang anak mo? Ang babaeng ito kinuha ang perang binigay mo sa kanya at nakipag-ugnayan sa iba at ang paborito mong anak, si Carlos, ay hindi mo talaga biological na anak. Ito, hindi totoo ang lahat ng ito. Bruha ka. Talaga kang nagsinungaling sa akin. Sa libro, si Ricardo ay nanloko at sinaktan si nanay at ang aking mga kuya. Sa buhay na ito, si Ricardo ay nanloko at sa huli, umani siya ng kanyang ginawa. Nawala ang lahat. Ito ay karma. Binabati kita, matagumpay mong nabag ang kapalaran ng bawat isa. Maaari ka nang bumalik sa tunay na mundo. Kailangan ko na bang umalis? Pero hindi ko kaya. Hindi ko kayang iwan si nanay at ang aking mga kuya. At hindi ko rin kayang iwan si Marco. Talaga bang hindi ako pwedeng manatili? Kung nais mong manatili sa mundo ng libro, maaari ka. Gayunpaman, sa kasong iyon, wala ka ng pagkakataon na bumalik sa tunay na mundo. Kailangan mong mabuhay ng buong buhay mo sa mundong ito ng libro. CJ, gusto kong manatili. Gusto kong laging nasa tabi nila. Kung gayon, nais ko ang magandang buhay sa hinaharap. Ang sistemang ito ay tuluyan ng kakalas sa iyo. Marco, magpakasal na tayo. Sige.